Pagising ko, wala na siya. Pero naiwan ng isang pulang rosas at isang singsing na hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggal. Akala ko, simpleng gabing mainit yon. Pero ang hindi ko alam, binuksan ko pala ang daan patungo sa mundo ng mga hindi tao. At ngayon, kung hindi ko siya pipiliin, mamamatay siya. At kung pipiliin ko siya, baka mawala ang mundo natin. Hello po, Ma'am Rain. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mira. 24 na po ako ngayon. Nagtatrabaho bilang marketing assistant sa isang maliit na digital agency dito sa Makati. Simple lang naman po ang buhay ko. Bahay, opisina, tapos konting gala tuwing weekends kung may budget. Wala akong boyfriend. Hindi rin ako mahilig makipag-date. Pero nang gabing yon, hindi ko inakala na sa isang desisyong ginawa ko. Niyaya ako ng mga office mates kong sina Nina at Jasper na sumama raw sa isang private party sa isang high-rise condo sa BGC. Sabi nila, exclusive daw yon. Hindi basta-bastang nakakapasok. Kasi para lang daw yun sa mga VVIP clients ng partner brand namin. Ako naman, na-curious. Isa pa, first time ko makakasama sa ganong klaseng event. May free drinks, may buffet, at mukhang puro mayayaman ang nandoon. Pagdating namin doon, sobrang sosyal ng lugar. Puro naka-black at formal attire ang mga tao. Parang business meeting pero may alak. Tumambay kami ni Nina sa bar habang si Jasper naman nakikipagkilala sa ibang mga babae. As usual, ako medyo awkward kasi wala akong kilala. Pero nung napatingin ako sa kabilang dulo ng bar, may nakita akong lalaki. Naka-black suit siya. Sobrang linis ng ayos. Pero ang pinakatumatak sa akin, yung mga mata niya. Ibang klase. Malalim. Parang may tinatagong bagyo. Gwapo siya, oo. Pero hindi yung tipong boy next door. Mas mukhang kontrabida sa pelikula. Matangkad, maputi. Medyo rugged ang forma kahit nakapormal. May oras siya nang hindi mo maipaliwanag kung nakakakilabot ba o nakakabighani. Napansin ko rin na wala siyang kahit sinong kausap. Tahimik lang siya sa isang sulok. Hawak ang wine glass, para bang nagbabantay. Ilang beses kong sinubukang umiwas ng tingin pero nahuli niya ako. At sa isang iglap, lumapit siya sa akin. "Are you here alone?" Tanong niya. Medyo malamig ang boses. Pero hindi bastos. Hindi rin assuming. Napakagatlabi lang ako at sinabi kong, hindi po. Kasama ko yung office mates ko." Tumango lang siya. "Do you want to get out of here?" Napalingon ako sa mga kasama ko. Busy sa pakikipaglandian sina Nina at Jasper. At ako? Ako na halos hindi lumalabas, walang experience sa ganito. Hindi ko maintindihan kung bakit parang hinihila ako ng boses niya. Okay. Sagot ko. Hindi ko po talaga alam kung anong pumasok sa utak ko nun. Hindi naman ako ganun. Pero sumama ako sa kanya. Sumakay kami sa isang black luxury car na hindi ko alam kung anong brand. Tahimik lang kami buong biyahe. Pero hindi nakakailang. Pakiramdam ko pa nga, safe ako. Kahit hindi ko pa nga alam ang pangalan niya. Nakarating kami sa isang penthouse sa Ortigas. Mas maganda pa sa kahit anong hotel na napuntahan ko. Madilim ang lighting, puro salamin, at may malamig na hangin na dumadaloy sa loob kahit sarado ang mga bintana. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. "You can say no anytime," sabi niya. Pero hindi po ako tumanggi. Hinalikan niya ako. Marahan. Parang tinatanong kung okay lang. At hayaan niya nang hindi ko idetalye ang mga sumunod. Basta ang masasabi ko lang, hindi yun basta isang gabi ng aliw. Ramdam ko, may koneksyon. Hindi ko maintindihan pero para bang kilala ko na siya noon pa. Kinabukasan,
Pagising ko, wala na siya. Nasa tabi ko lang ang isang pulang rosas at isang gintong singsing na may ukit sa loob. Parang simbolo. Parang antik. Agad akong tumingin sa paligid. Tinawagan ko si Nina. Akala nila nagpaalam lang ako. Wala ring nakakaalam kung sino ang lalaking kasama ko. Umuwi akong parang may mabigat na bagay sa dibdib. Hindi konsensya. Hindi takot. Kundi pananabik. Gusto ko siyang makita ulit. Gusto kong malaman kung sino siya. Pero ang mas nakakapagtaka, bakit simula nung gabing yon, parang may nagbago sa paligid ko. Para bang may sumusunod. Parang hindi ako nag-iisa. Minsan, paggabi, nararamdaman ko na may malamig na hangin kahit nakasara ang bintana. Sa panaginip ko, andun siya. Pareho ang suot. Pareho ang mga mata. Pero sa panaginip, wala kami sa kondo. Nasa isang gubat, maraming ilaw na kumikislap. Ang mga mata niya, mas maliwanag at mas hindi tao. Hanggang ngayon, suot ko pa rin yung singsing. Kahit hindi ko alam kung bakit, pero para bang may connection kasi siya talaga sa akin. At pakiramdam ko, hindi pa dito natatapos ang lahat ng nangyari. Nagpatuloy ang mga araw, pero hindi na ako mapakali. Umuuwi ako ng apartment na para bang may sumusunod. Hindi ako tinutulugan ng mga panaginip. Paulit-ulit kong nakikita yung itsura ng mga mata niya. Madilim pero may kung anong liwanag. Parang apoy sa ilalim ng tubig. Minsan, gigising ako ng pawis na pawis, kahit malamig ang aircon. At minsan naman, nagigising akong may pula o itim na marka sa balat ko. Maliit lang, parang paso, pero hindi masakit. Nakakatakot. Siyempre, hindi ko to masabi agad sa mga kaibigan ko. Ayokong mapag-isipan na siraulo ako. Pero nung isang lunch break, hindi ko na napigilan. Nabanggit ko kay Nina, yung office mate ko, yung lalaking nakilala ko ng party. Ay friend, ano nga pala ulit pangalan niya? Tanong ni Nina habang nagpapahid ng lipstick sa salamin. Actually, hindi ko talaga alam. Nahihiya akong sinasabi yon. Basta, sobrang gwapo niya. Naka-black suit, matangkad. Parang may pagka-mafia vibes. Bigla siyang napatigil. Napalingon siya sa akin na para bang may naalala. Wait, may nakita akong ganun nung party. Pero Mira, kung sino man yon, dapat layuan mo na yan. Ha? Bakit naman? Alam mo ba yung De La Vega Group? Yung pinapalakad ang mga smuggling deals. May rumors na konektado sila sa human trafficking. Illegal imports, lahat. Ang boss daw nila, sobrang low-key. Walang press, walang social media. Pero ang chismis, gwapo raw. Bata pa, pero sobrang delikado. Leonard De La Vega. Yun ang sinabi ni Nina. Hindi raw siya sigurado pero ang description, tugmang-tugma. Napalunok ako. Parang may kumalam sa loob ng sikmura ko. That night, hindi na ako nakatiis. Gumamit ako ng isang old trick na ginagamit ng marketing namin kapag kailangang hanapin ang identity ng mysterious clients. Reverse image lookup. Naalala kong may kinuha akong blurred selfie noong party habang nakaupo sa bar. Kasama siya sa gilid ng frame. Medyo madilim pero kita ang outline ng mukha niya. Ginamit ko yon sa isang tool online. And then, boom! Lumabas ang isang pangalan sa isang old article. Leonard V. De La Vega, noong 2017 pa. May picture siyang medyo bata pa. Pero sigurado ako, siya yun. Yung article, tungkol sa isang raid ng NBI na hindi natuloy dahil mysteriously vanished daw ang target. Hindi sila makakuha ng warrant kasi lahat ng dokumento biglang nawawala o nagiging blanco. Yung sumunod na mga araw, mas lumala pa ang pakiramdam ko. Minsan, may kotse na sumusunod sa akin mula sa office.
Parang paulit-ulit lang yung plate number pero hindi ko na makita ng malinaw. Hindi naman ako sigurado. Baka paranoid lang. Kaya kinausap ko ang janitor ng building namin. Si Kuya Ruben. Mabait yun. Matagal lang nagtatrabaho sa building. Kuya, may kilala po ba kayong may penthouse sa Unit 56F? Yung nasa dulo? Napakamot siya ng ulo. Alam kong may isang lalaki dyan. Pero bihira ko lang makita. Tahimik pero may bodyguards yan. Kapag dumadating, sinusundo ng 3 black SUV. Bakit mo naman natanong, Iha? Umiling lang ako. Wala po. Na-curious lang. Pero deep inside, kinilabutan ako. Yung lalaking kasama ko noong gabing yon, mafia boss nga pala talaga siya. At ang mas nakakabahala, bakit ako ang pinili niya? Hindi naman ako sosyal. Hindi ako kilala. At hindi naman ako yung tipo ng babae na hinahanap ng mga tulad niya. Hindi ako sexy. Hindi ako mayaman. At sa totoo lang, bakit parang sinusundan pa rin niya ako kahit wala siya sa paligid? Alam mo yung pakiramdam na binubuksan mo ang mga pinto ng apartment mo pero parang may nauna nang pumasok? Yung mga gamit mo, parang gumalaw kahit hindi mo naman ginalaw? Minsan nga, may amoy na naiwan. Parang usok ng insenso o kaya damo. Nagsisimula ng gumulo ang isipan ko. Kaya sinubukan kong tanggalin yung singsing na naiwan niya. Pero hindi ko magawa. Oo, totoo. Hindi ko maalis. Nagdikit na yata siya sa balat ko at kapag sinusubukan kong pilitin, sumasakit ang ulo ko. Para akong nahihilo. At minsan, nawawalan ako ng malay saglit. That weekend, nanaginip na naman ako. Nasa loob ako ng makapal na gubat. Madilim pero may kumikislap na puting ilaw sa mga puno. Parang mga diwata. Tapos naroon siya, si Leonard, nakasuot ng ibang klaseng damit. Hindi formal. Parang mula sa ibang panahon. Hawak niya ang kamay ko at bumulong siya. Hindi ka na makakatakas, Mira. May ugnayan na tayo. Akala ko tapos na kahit papaano, makakalimutan ko rin siya. Pero simula nung mangyari lahat ng yon, yung party, yung gabi namin, yung singsing na hindi ko maalis sa daliri, hindi na naging normal ang araw ko. Pero ito ang hindi ko talaga inakala. Magkikita pa pala kami. At doon ko napatunayan na hindi siya tao. Nagsimula ang lahat nang bigla akong ipatawag ng boss ko sa opisina. Mira, may urgent client meeting ngayon sa Forbes Park. Hindi available si Nina, so ikaw na ang magdi-deliver ng documents. Sabi ni Ma'am Lisa habang sinisilip ang folder. Confidential raw yung contract, kaya dapat ako mismo ang mag-abot. Wala akong choice. Nag-book ako ng Grab at sinundan ang address na binigay. Pagdating ko sa gate, halos hindi ako makapaniwala. Ang mansyon ay parang nasa ibang mundo. Puro itim at salamin ng disenyo. Tahimik. Wala masyadong bantay pero ramdam mong high level ang security. Isa sa mga guard ang lumapit sa sasakyan at tinanong ako. Tapos, sinenyasan lang yung guardhouse. Ilang segundo lang, biglang bumukas ang gate. Walang tanong-tanong. Walang ID. Parang inaasahan na nila ako. Bumaba ako ng kotse na may kaba sa dibdib. Nilakad ko ang pathway papasok. At habang papalapit ako, naramdaman kong parang humihigpit ang hangin sa paligid. Parang may nagmamasid sa bawat galaw ko. Pagpasok sa loob ng bahay, halos matulala ako. Ang loob ng mansyon, hindi karaniwang marangya. Oo, mamahalin ng mga gamit. Pero ang mga frame sa dingding, hindi larawan ng pamilya, kundi mga kakaibang tanawin. Mga bundok na tila umiilaw, mga nilalang na may pakpak. At ang pinaka hindi ko makalimutan, isang painting ng isang lalaki na hawak ang apoy sa kamay. At kulay emerald ang mga mata. Ang mga mata ni Leonard. Miss Mira?
Napaigtad ako nang may lumapit na babae. Eleganteng kasambahay. Nakaitim. "This way, please. Sir Leonard is waiting." Halos matumba ako sa kaba. Leonard? Nandito siya? Sa totoo lang, gusto ko nang umatras. Pero parang may humihila sa akin papasok. Pagbukas ng pinto ng opisina, nakita ko siya. Nakaupo sa isang leather chair. Nakatalikod. Nakatingin sa bintana. Malaki ang silid. Tahimik. Hello? Lumingon siya. At doon ko muling nasilayan ang kanyang mukha. Hindi nagbago ang itsura niya. Pero may ibang aura. Mas malamig. Mas matalim. Mas makapangyarihan. "Mira," sabi niya, marahan. "Hindi ko akalaing makikita ulit kita ng ganito kaaga." Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Anong ginagawa mo rito? Bakit andito yung client file?" Tanong ko, kahit alam kong hindi lang trabaho ang dahilan kung bakit ako nandito. Lumapit siya. Dahan-dahan. At habang lumalapit, parang umiinit ang paligid. Pakiramdam ko, hindi lang siya basta lalaki. May nilalang sa loob niya na pilit niyang tinatago. "I requested you. Ikaw ang gusto kong magatid ng file." "Bakit?" Napahinto siya. Tumingin sa akin. At muling nagsalita. "Kasi hindi na kita pwedeng iwan ulit." Hindi ako nakagalaw. Hindi ako makapagsalita. Gusto kong magalit. Gusto kong tanungin kung bakit niya ako iniwan sa umaga nang wala man lang paalam. Pero, mas malakas ang kaba sa dibdib ko. Dahil may napansin akong kakaiba sa katawan niya. Ang anino niya, hindi tugma sa liwanag. Gumagalaw ito ng ibang direksyon. At minsan, may tila mga maliliit na pakpak o hugis sungay na sumisilip mula sa likod ng anino. Bigla kong naalala ang mga panaginip ko. Ang mga matang umiilaw, ang gubat, ang mga bulong. "Leonard, ano ka ba talaga?" Hindi siya sumagot agad. Bagkus, humakbang siya ng papalapit pa. At doon ko nakita ang unang hiwatig ng katotohanan. Nagliyab ang mga mata niya. Oo, literal. Kulay berde. Walang apoy, pero may sinag. At sa gilid ng noo niya, sa isang iglap lang, may umusbong na marka. Parang hugis sanga ng puno. Nagniningning. At unti-unti, lumamlam ang ilaw sa buong silid, na para bang sinusunod ang kapangyarihan niya. "Ano ka?" Tanong ko, halos maiyak. "Mahalagang malaman mo na hindi ako tulad ng iba. Hindi rin ako ganap na tao." Sagot niya at may lungkot sa boses niya. "Pero sa dami ng tao sa mundong ito, ikaw lang ang nakapasok sa mundo ko ng ganito." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Matatakot ba ako? Matutuwa? Lilingon ba ako o tatakbo palabas? Pero bago pa ako makagalaw, biglang may nangyaring hindi ko inaasahan. Tumunog ang alarm. Hindi yung normal na burglar alarm, kundi isang tunog na parang huni ng kakaibang hayop. Hindi ko maipaliwanag pero halos mabingi ako. Lumitaw ang tatlong lalaking nakaitim mula sa kung saan at agad na tinakpan si Leonard. "Sir, the others have sent, sir." "The others? Sino yun?" "Escort her to the guest room. Now." Utos ni Leonard. Hindi na ako nakapagsalita. Ilang segundo lang at nasa loob na ako ng isang kwarto. Sarado ang pinto. Tahimik. Pero ramdam ko, hindi na ako makakatakas. At mas lalo akong napatitig sa daliri ko. Ang singsing ay mas sumikip lalo sa balat ko. At sa isang iglap, muli siyang nagsalita. Pero sa isip ko, "Hindi na ako tao, Mira. Pero sa piling mo, baka pwedeng muli akong maging totoo." Hindi ko alam kung gaano ko katagal na nakaupo lang sa gilid ng kama sa guest room na yon. Tahimik, malamig, pero hindi ako mapakali.
Yung dingding parang gawa sa bato na may kahalong salamin. Yung ilaw mahina. Walang orasan, walang cellphone signal, wala ring bintana. Para akong nakakulong sa ibang dimensyon. Ang mas kinatatakot ko, hindi ko alam kung lalabas pa ba ako ng buhay dito. Bigla kong naalala yung mga sinabi ng guard kanina. The others have sensor. Sino sila? Anong meron sa akin na sense nila? At bakit para akong bihag? Gusto ko sanang kalampagin yung pinto, sumigaw, tumakbo palabas. Pero nung tumayo ako para gawin yon, parang may humawak sa binti ko. Hindi literal kundi parang may biglang humigop sa lakas ko. Para bang sinasabi ng paligid na, umupo ka lang, hindi ka pa pwedeng umalis. At parang sinagot ng tadhana ang takot ko. Kasi bigla ring bumukas ang pinto. Pumasok si Leonard. Tahimik lang siya. Wala yung aura ng mafia boss na nakita ko kanina. Wala rin yung ningning sa mata. Parang pagod siya. O may mabigat na dinadala. Tumabi siya sa akin. Hindi nagsalita agad. At ako, hindi ko rin alam kung uunahan ko ba siya ng tanong o suntok. Pero nauna siyang magsalita. I'm sorry. Hindi ko alam kung sapat yon pero parang lumambot ang puso ko nang marinig ko yon. Anong nangyari, Leonard? Hindi mo pwedeng sabihin hindi ka tao tapos iiwan mo ako mag-isa dito. Tumango siya, tumitig sa akin. Hindi ko sinasadyang makilala ka nung gabing yun. Hindi ka kasama sa plano. Pero nung makita kita, parang may naramdaman akong matagal ko nang hindi naramdaman. Nagpantig ang tenga ko. Linyang pang nobela. Pero ramdam ko, totoo yung boses niya. Hindi mo pa rin sinasagot. Ano ka ba talaga? Huminga siya ng malalim. Tumayo, nilapit ang kamay niya sa dingding at sa isang iglap, nagbukas ito ng kusa. Parang sliding wall. Lumabas kami sa hallway ng puno ng mga painting. Yung mga frame, hindi lang basta larawan. Mga sinaunang simbolo. May hugis leon, may mga pakpak, may mga mata. Bakit mo to pinapakita sa akin? Dahil bahagi ka na ng mundo ko, Mira. At doon niya ikinuwento ang lahat. Hindi raw siya ipinanganak na tao. Isa siyang anak ng engkanto at mortal. Pero dahil ipinanganak siya sa labas ng kasunduan ng dalawang mundo, itinuturing siyang anomaly. Hindi kabilang sa alinman. Lumaki raw siyang pinaniniwala ang susi para magkaisa muli ang dalawang mundo. Pero ang problema, bawal siyang umibig. Kasi sa oras na magmahal siya ng mortal, babalik ang sumpa, mawawala ang kapangyarihan niya, at unti-unti siyang mamamatay. Pero hindi ko pinaniniwalaan ang sumpa. Naging hari ako ng sarili kong daigdig. Pinilit kong gumawa ng kapangyarihang sarili ko. Nagtayo ako ng imperyo sa mundo ng tao. Kaya ako naging mafia boss. Napanganga ako. Pero noong gabing yun, ikaw ang naging dahilan ng pagbagsak ng lahat ng balanse. Hindi mo alam, Mira. Nung nakasama kita, hindi lang ako naging mahina. Naging totoo ako. Anong ibig mong sabihin? Ang katawan ko, ang kapangyarihan ko. Nabubuhay lang kung may panibagong enerhiya mula sa mundo ng tao. Yun ang dahilan kung bakit marami akong tinatanggihan. Pumipili lang ako ng taong konektado sa akin. Pero nang ikaw ang nakanaig ko, nagising ang isang bahagi ng pagkatao ko na hindi ko pa kailanman naramdaman. Napayuko siya. Pero may kapalit. Kapalit? Namatay ang 3 engkanto sa kabilang mundo nang mangyari yon. Dahil binuhay mo ako. Ikaw ang naging balanse. Halos hindi ako makahinga. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, Mira, hindi ka na ordinaryong tao lang. Natigilan ako. Simula nung suotin mo yung singsing, naging konektado na ang buhay mo sa akin. Bawat tibok ng puso mo, bahagi na ng kaluluwa ko. At kung aalisin mo yan, mamamatay ako. Pero kapag pinili mong manatili sa akin, tumingin siya sa akin. Diretso. Bubuksan mo ang mundo ng mga nilalang na matagal nang hindi nakikilala ng mga tao.
Parang may sumabog sa utak ko. Hindi to makatarungan. Hindi ako pumayag sa ganito. Hindi ako bahagi ng kung anong alamat o sumpa. Tumayo ako. Sinubukang tumakbo palabas. Pero bago pa ako makarating sa dulo ng hallway, may lumitaw na anino sa harapan ko. Hindi siya tao. Hindi rin hayop. May hugis katawan. Pero balot sa dilim. Pula ang mga mata. At tumingin siya sa akin na parabang alam niya ang buong pagkatao ko. Bantay siya. Sabi ni Leonard sa likod ko. Nang makakagaya kong lumalabag sa batas. Anong gusto mo sa akin? Lumapit siya, maingat, at tumingin sa akin ng may lungkot. Gusto kong mabuhay. Pero kung ayaw mong manatili, papakawalan kita. Pero sa oras na gawin mo yon, mamamatay ako. At sasalakayin ng mga nilalang mula sa kabilang mundo ang daigdig ng tao. Hindi ko alam kung anong mas mabigat. Ang responsibilidad na bigla na lang ipinasok sa buhay ko o ang katotohanan na ang lalaking minahal ko sa isang gabi ay hindi na pala dapat umiiral. Umuwi akong parang tuliro. Hindi ko na alam kung saan nagsisimula ang katotohanan at kung alin sa mga nararanasan ko ang guni-guni na lang. Pagkalabas ko ng compound de Leonard, tumakbo lang ako ng tumakbo. Kahit hindi ko alam kung saan papunta. Hindi na ako naghintay ng driver. Wala akong dalang bag. Wala akong signal. Pero ang mas malala, wala akong kapayapaan sa loob. Buong biyahe pabalik ng apartment, nanginginig lang ako sa taxi. Hindi ako nagsalita. Hindi ako tumingin sa salamin. At kahit pagdating ko sa unit ko, hindi ako nagbukas ng ilaw. Umupo ako sa sahig, nihakap ang sarili ko, at doon ako unang beses na tuluyang napaiyak. Ang lalaking nakaniig ko sa isang gabing hindi ko inaasahan. Ang lalaking pinilit kong kalimutan pero patuloy akong hinahatak pabalik. Ay hindi pala tao. Isa pala siyang engkanto. Isang nilalang na sa mga lumang kwento ko lang naririnig noon sa mga albularyo sa probinsya. At ngayon, ako na ang bahagi ng kwento. Kinabukasan, late ako nagising. Masakit ang ulo ko. Para akong may lagnat. Tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Maputla, may maitim sa ilalim ng mata, at may bago na namang marka sa balikat ko. Parang ukit, kulay kahel, paikot, tila simbolo ng sinaunang wika. Kinabahan na talaga ako. Sinubukan kong wag mag-isip ng masama. Nag-report ako sa work kahit gusto ko lang humiga buong araw. Sa opisina, pinilit kong umiti. Pero nahahalata nila Nina at Jasper na hindi ako okay. Girl, okay ka lang ba? You look like hindi ka natulog for 2 nights. Sabi ni Nina. May sakit ka ba? Tanong ni Jasper. Gusto mo mag-day off ka muna? Umiling lang ako. Ano ba kayo? Okay lang. Konting stress lang to. Pero ang totoo, hindi lang stress yon. Takot. Takot na baka bigla na lang akong mawala. Takot na baka sa susunod na pagising ko, hindi na ako sa mundo ng mga tao. At yun nga ang nangyari. Pagka-uwi ko, nagkulong ako sa kwarto. Pinatay ko ang ilaw. Wala akong ganang kumain. Pinilit kong matulog ng maaga. Pero sa oras na pumikit ako, nandoon na naman ako. Nasa gitna ako ng isang gubat. Hindi to basta kagubatan na katulad ng mga bundok sa probinsya. Ang mga puno dito, kumikislap. May kulay pula, asul, lila. Ang hangin ay malamig pero may dalang musika. May boses na parang inaawitan ako sa malayo. At doon, lumitaw si Leonard. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ako. Suot niya ang parehong suit na nakita ko noong unang gabi. Pero ang mga mata niya, mas maliwanag. Ang paligid niya, umiikot. Para bang siya ang sentro ng mundong iyon. Mira, bulong niya. Napaatras ako. Hindi mo na ako kailangang sundan. Lumayo ka na. Tapos na to. Sigaw ko. Pero ngumiti lang siya. Hindi kita susundan. Ikaw ang bumabalik sa akin.
At sa isang iglap, hinawakan niya ang kamay ko. Mainit. Parang apoy pero hindi nasusunog. Ramdam ko yung sakit. Ramdam ko rin yung lungkot. Hindi mo to matatapos nang basta-bastang iwan mo lang ako. Hindi ako ang tanikala mo. Ikaw ang naging susi ng pagpapatuloy ko. Bakit ako? Bakit hindi yung ibang babae na mas maganda, mas matalino? Bakit ako pa? Dahil hindi mo ako hinanap. Pero nakita mo ako. Pagkagising ko, umiiyak ako. Pawis na pawis. Basa ang unan. Tinignan ko ulit ang singsing. Mas lumiwanag ito. Para bang buhay na buhay. Doon ako nagsimulang mag-alala ng sobra. Hindi na ito basta engkwentro ng dalawang taong nag-one night stand. May kabayaran na to. Kinaumagahan, sinubukan kong pumunta sa isang albularyo sa Quezon City na nirekomenda ng isa kong kababata. Mahaba ang pila. Pero nang makita ako ng matanda, tumigil siya. Tumingin siya sa akin na para bang nabasa niya agad ang buong kaluluwa ko. Hindi ka nabuo. May bahagi ka nang wala dito. Napaupo ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang espiritu mo, may tanikala sa kabilang mundo. At ang lalaking yon, hindi siya ordinaryo. Siya ay nilalang na pinutol sa pagitan ng liwanag at dilim. At paano ko po mapuputol yun? Umiling ang albularyo. Hindi mo siya mapuputol. Kasi hindi siya ang may hawak ng tanikala, kundi ikaw. Simula noon, hindi na ako nakatulog ng normal. Kada pikit ko, naroon ang gubat. Naroon si Leonard. Minsan, nakatayo lang siya. Minsan umiiyak. Minsan duguan. At minsan, nakatingin lang siya sa akin na para bang nangungusap. At sa bawat paggising ko, may bagong ukit sa katawan ko. Minsan sa hita, minsan sa likod. Parang mga sinaunang runa. Parang inihahanda ako para sa isang ritual. Gusto ko na talagang lumayo. Gusto kong pumunta ng malayo. Mag-resign sa trabaho, tumira sa bundok kung kakayanin, pero hindi ako makaalis. Parang may pader na humahad lang. Kahit anong plano kong pag-alis, laging may pumipigil. Hanggang isang araw, tumanggap ako ng isang envelope na walang pangalan, walang address, walang sender. Nasa loob nito ang isang papel na may iisang linya lang. Sa susunod mong panaginip, pipili ka, ikaw o siya. Hindi ko na alam kung paano ako nakarating sa simbahan ng San Antonio sa Pasay noong araw na yon. Parang autopilot lang. Nakatanggap kasi ako ng sulat mula sa hindi ko kilala. Yung nakalagay lang, sa susunod mong panaginip, pipili ka, ikaw o siya. At simula nung gabing natanggap ko yon, hindi na ako mapakali. Hindi lang panaginip ang bumabalik. Parang may multong hindi ko makita pero laging nasa likuran ko. Hindi ko na rin kinayang magtrabaho. Nag-leave po ako. Nagsinungaling ako sa boss ko. Sabi ko may emergency sa pamilya. Pero ang totoo, ako ang may emergency. Kasi ako mismo ang problema. Kaya ayun, nakaupo ako sa lumang upuan sa likod ng simbahan. May hawak na bote ng tubig at rosaryo. Hindi ako sobrang relihiyosa. Pero sa puntong yun, kahit anong klaseng tulong ay sinubukan ko na. Hanggang may lumapit. Isang matandang babae. Nakaitim, nakayuko. Tumingin siya sa akin. At hindi ko malilimutan ang mga mata niya. Maputi ang buong mata. Walang itim. Parang bulag. Pero sa tuwing magsasalita siya, para siyang nakakakita ng lahat. Hinahanap mo ang katotohanan, anak. Sabi niya. Paano niyo po nalaman? Tapos na ang paghahanap. Ang kailangan mo na lang ay ang tanggapin kung anong nakatakda. At doon niya ibinahagi ang isang kwento. Ang kasaysayan ng mga engkanto sa likod ng syudad. Noong unang panahon, bago pa raw dumating ang mga Kastila,
May mga nilalang na naninirahan sa ilalim ng lupa at sa gitna ng kagubatan. Ang mga tunay na tagapagbantay ng balanse sa mundo. Tinawag silang engkanto ng liwanag at dilim. May dalawang kaharian. Ang sanglahi ng ilawan na binubuo ng mga engkantong tagapagdala ng kaalaman, ilaw at kapayapaan. At ang banwa ng layag. Isang lahi ng mga engkanto na yumakap sa kapangyarihan ng kaguluhan, anino, at takot. Ang dalawang lahing yun ay dating magkaisa. Pero nagkawatak, nang isa sa kanila ay umibig sa isang mortal. Ang anak ng pagkakaisang yun ay si Leonard. Siya raw ang unang kalahating mortal, kalahating engkanto, na isinilang matapos ang pagkasira ng kasunduan. Dahil sa kanya, nabasag ang linya ng balanse sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga hindi nakikita. Ngunit anak, hindi kasalanan ang isilang. Ang kasalanan ay kapag ginamit mo ang buhay mo para buwagin ang isa pang daigdig. Nang lumaki si Leonard, lumayo siya sa parehong mundo. Hindi siya tinanggap ng mga engkanto at hindi rin niya kayang maging lubusang tao. Kaya, gamit ang kakaibang lakas na minani niya mula sa parehong lahi, nagtayo siya ng imperyo. Isang sindikatong hindi tinatablan ng batas. Ang mafia na kilala ngayon sa syudad, ang De La Vega Group, ay hindi lang basta sindikato. Isa silang puwersa ng mga nilalang na hindi natin nakikita. May mga alagad siya. Ibang tao, ibang anyo. May mga tao siyang binigyan ng bahagi ng kapangyarihan niya. Kaya may mga misteryosong nawawala. May mga kaso ng mga opisyal na bigla na lang nauulol. O mga taong nababaliw sa hindi maipaliwanag na dahilan. Yun pala, nagiging bahagi na sila ng anino ni Leonard. Napapitlag ako sa kinauupuan ko. Bakit po ako? Bakit po ako nadamay? Sumagot ang matanda. Dahil ikaw ang unang mortal na tinanggap siya nang walang takot. Hindi mo siya kinilatis base sa itsura o kapangyarihan. Tinanggap mo siya sa pinakatao niyang anyo, kahit hindi mo alam kung sino siya nun. Tumulo ang luha ko. At ano pong mangyayari kung piliin ko siyang iwan? Hihina siya. Mawawala ang ugnayan niya sa mundong ito. At kapag nangyari yon, guguluhin ng kabilang mundo ang mundo ng mga tao. Ang mga engkantong matagal nang nakatali sa lupa, gigisingin. At tayo na mga tao ang magiging sakripisyo. Pag-uwi ko ng gabing yon, hindi na ako makatulog. Ilang beses ko nang sinubukang alisin ang singsing sa daliri ko. Kahit lagyan ng langis, tubig, sinubukan ko pang ang palamigin ng daliri ko para lumuwag, pero walang epekto. At nang sa wakas ay nakatulog ako, hindi na ako binalikan ng panaginip. Pero narinig ko siya. Sa tenga, sa utak, sa loob ng dibdib ko. Mira, hindi ko hinihiling na manatili ka sa akin. Ang hiling ko lang, huwag mo akong kalimutan. Pagtingin ko sa paligid ng kwarto ko, may mga aninong gumalaw. Isa, dalawa, tatlo. May mga matang pulang nakasilip mula sa ilalim ng kama, sa kisame, sa bintana. Bigla kong naalala ang huling sinabi ng matanda. Kapag sinimulan nang bawiin ang kaluluwa mo ng kabilang mundo, hindi mo na sila matatakasan. Maliban na lang kung piliin mong magtuloy. Sa umaga, nagdesisyon ako. Kailangan kong bumalik kay Leonard. Hindi para mahalin siya. Hindi rin para manatili. Kundi para tapusin ang koneksyon. Pero sa loob ko, alam kong hindi ganun kadali. Hindi ito basta kwento ng mortal na umiibig sa nilalang ng dilim. Kwento ito ng dalawang mundong nakasalalay sa isang gabi ng pagkakamali. O marahil, isang gabi ng tadhana. Hindi ko na binilang kung ilang beses kong sinabing tama na sa sarili ko. Pero ito ako. Nasa harap na naman ng compound ni Leonard. Hindi na ako nagpasundo. Hindi na rin ako tumawag.
Basta naglakad ako ng diretsyo. Wala nang kaba. Wala nang tanong. Para akong kaluluwang sinusundan ng sarili niyang multo. Pagdating ko sa gate, hindi na ako tinanong ng bantay. Walang sinayang na segundo. Binuksan niya agad ang pinto. Parang alam na nilang darating ako. Pero iba na ang pakiramdam. Dati, para akong bisita. Ngayon, para na akong parte ng lugar na yon. Ang hangin, parang inaangkin na ang paghinga ko. Ang lupa, parang may memorya ng bawat yapak ko. Pagpasok ko sa loob, tahimik ang lahat. Walang tunog, kahit aircon. Parang nakasuksok ako sa pagitan ng 2 oras. Hanggang lumitaw si Leonard. Hindi siya naglakad. Hindi siya bumukas ng pinto. Basta lumitaw siya mula sa kadiliman. Tulad ng dati, itim ang suot niya. Pero mas magaan ang aura. Hindi na parang mafia boss. Hindi na rin mukhang nilalang na may lihim. Para siyang tao. Napahinto ako. Huminga ako ng malalim. Leonard, sabi ko, tinatapatan siya ng tingin. Hindi na ako tatakbo. Hindi siya sumagot agad. Pero ang mga mata niya, nagliliwanag na parang may araw sa loob ng dilim. Alam kong hindi ko na mababawi ang lahat ng nangyari pero gusto kong maintindihan kung bakit mo pa rin ako tinatali sa mundong to. Lumapit siya. Mabagal. Maingat. Parang ayaw niya akong matakot. Hindi ako perpekto, Mira. At hindi ko rin gusto ang lahat ng to. Pero sa mundong puno ng kasinungalingan, ikaw lang ang totoo sa akin. Napakagatlabi ako. Gusto kong maapektuhan. Pero ang totoo, matagal ko na rin siyang gustong marinig na ganito. Kaya mo ba akong mahalin? Yung totoong pagmamahal. Yung hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil pinili mo ako. Tumingin siya sa sahig. Tapos sa kisame. Tapos bumalik ang tingin niya sa akin. Ang susunod niyang sinabi, tumama sa puso ko. Hindi kita pinili dahil mahal kita. Minahal kita, kaya ikaw ang pinili ko. Bumigat ang dibdib ko. Pero delikado to. Hindi lang ako ang pwedeng masaktan. Maraming ibang maaapektuhan. Alam ko. At handa akong mawala kung yun ang kailangan. Napaluha ako. Doon ko na-realize. Hindi na lang siya ang tanikala ko. Kasi ako na rin ang tanikala niya. Lumapit ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Mainit. Buhay. Totoo. At kung pipiliin ko na manatili, anong mangyayari sa mundo ng tao? Magkakaroon ng bagong kasunduan. Isang bagong koneksyon. Isang tulay sa pagitan ng 2 mundo. Pero kailangan mo ring tanggapin ang kapalit. Ano yun? Ikaw na ang magiging tagapagdala ng liwanag ko. At kung sakaling mawala ako, ikaw ang susunod. Hindi ako agad sumagot. Ang dami kong gustong itanong. Ang dami kong gustong ireklamo sa tadhana. Pero sa huli, tumango ako. At sa unang pagkakataon, niyakap ko siya. Hindi dahil kailangan niya ako, kundi dahil gusto kong sa akin siya manatili. At sa oras na maglapat ang mga palad namin, sumiklab ang paligid. Hindi apoy, kundi liwanag. Puti, pilak, parang ulan ng bituin. Sa isang iglap, nasa gitna na kami ng isang bulwagan na gawa sa kristal. Wala akong alam kung nasaan yon. Pero ang alam ko, hindi na yun mundo ng mga tao. May mga nilalang sa paligid. Mga babae at lalaking may pakpak. May ilaw sa balat. May mga mata na kulay gintong tumutulo. Mga engkanto. At sa harapan nila, isang matandang lalaki na may mahaba at pilak na buhok ang lumapit sa amin. Ito na ba ang desisyon mo? Pipiliin mong magmahal ng isang nilalang na itinatwa ng parehong mundo? Tanong niya sa akin. Tumingin ako kay Leonard, tapos muling tumingin sa matanda. Hindi ko po siya pinili dahil engkanto siya. Pinili ko po siya
Dahil tao siya para sa akin. At mahal ko po siya. At kahit po wala na akong balikan sa mundo ng mga tao, sa piling niya, buo ako. Tumango ang matanda. At kung sakaling bumalik ang kadiliman, handa ka bang labanan ito bilang ikaw na ang magiging bantay ng bagong kasunduan? Tumingin ako kay Leonard. Seryoso ang mukha niya. Pero sa mga mata niya, naroon ang takot at pag-asa. Tumango ako. Opo. At doon, sumiklab muli ang liwanag. Narinig ko ang parang tunog ng alon, ng kidlat, ng himig ng mundo. At sa huling pagkakataon bago magdilim ang paningin ko, naramdaman kong bumukas ang isang pinto. Hindi palabas, kundi papasok. Pagmulat ng mga mata ko, akala ko panaginip pa rin. Ang paligid, hindi ko maipaliwanag. Parang gubat, pero hindi. Parang simbahan pero walang bubong. Lahat ng puno may liwanag. Lahat ng hangin may himig. At ako, nakatayo ako sa gitna ng bilog na parang altar. Suot ang isang puting bestida na hindi ko maalalang sinuot ko. Walang bigat. Parang nilalang ako ng liwanag. Tumingin ako sa mga palad ko. May mga simbolo. Kumukuti-kutitap na ukit. Hindi masakit, pero namdam ko. Ito na yata yung sinasabi ni Leonard. Ako na ang tulay. Ilang sandali lang, dumating siya. Si Leonard. Hindi na siya suot ang kanyang itim na suit. Ngayon, para siyang hango sa isang alamat. Balot ng asul na telang tila may sariling buhay. May sinturong ginto na may ukit ng mga bituin. Pero ang mga mata niya, ganun pa rin. Siya pa rin yung lalaking nakilala ko sa bar. Lumapit siya sa akin. Tumingin, tapos bumulong. Hindi mo alam kung gaano mo binago ang lahat. Ngumiti ako. Pero binago mo rin ako. At doon nagsimula ang ritual. Lumapit ang mga engkanto. Yung mga nakita ko dati sa panaginip, pati na rin yung mga matandang nagsalita sa harap namin noong una, lahat sila lumuhod. Lahat sila nakatingin sa amin. Tapos, sabay-sabay silang nagsalita sa wikang hindi ko maintindihan. Parang lumang Latin na may halong hangin at tubig. At sa gitna ng dasal nila, inilagay ni Leonard ang kanyang kamay sa dibdib ko. Hindi ako natakot. Ramdam kong konektado kami. Hindi na lang dahil sa singseng, hindi na lang dahil sa sumpa, kundi dahil may totoo kaming pinagsaluhan. At yun ay ang pagmamahalan. Pero ang totoo, hindi naging madali ang lahat pagkatapos ng araw na yon. Bumalik kami sa mundo ng tao. Pero hindi na kami kagaya ng dati. May mga lugar akong hindi na pwedeng puntahan. May mga tao ako na hindi na pwedeng kausapin ng matagal. Dahil may enerhiya na akong dala na hindi kaya ng ordinaryong mga mata. Hindi rin pwedeng malaman ng lahat kung sino si Leonard. Kasi sa mata ng mundo, siya pa rin ang misteryosong mafia boss na bihirang lumabas. Pero sa mata ko, siya ang lalaking nagpili sa akin. Kahit pwede niyang piliin ang buong mundo. Minsan, tuwing gabi, tumitingin lang kami sa kisame habang magkatabi sa kama. Tahimik lang. Walang magic, walang ilaw, walang kapangyarihan. Kundi dalawang nilalang na pagod, pero kontento. At kapag hinawakan niya ang kamay ko, mararamdaman ko pa rin yung init sa loob. Yung init na nagsasabing, ikaw ang tahanan ko. Minsan din, naririnig ko pa rin ang mga bulong. Mga sigaw ng mga engkantong hindi sang-ayon sa kasunduang nabuo. Mga aninong sinusubukan akong guluhin. Pero natutunan ko na rin na lumaban. Hindi dahil engkanto na rin ako, kundi dahil may dahilan na akong panghawakan. Si Leonard. At kung tatanungin niyo ako ngayon kung babalik ba ako sa simula, doon sa unang gabi sa bar, kung saan unang beses kaming nagkita, ang sasagutin ko, oo, pipiliin ko pa rin siya. Kahit delikado, kahit mali sa mga mata ng iba, dahil sa mundong ito, bihira lang makahanap ng koneksyon na hindi mo kailanman hiningi, pero binigay sa iyo ng tadhana. Ngayon,
Ako na ang nagbabantay sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng hindi nakikita. Hindi ako bayani. Hindi rin ako prinsesa. Isa lang akong babaeng nakipag one night stand sa maling lalaki na siya palang tamang nilalang para sa puso ko. At kung may natutunan man ako sa lahat ng to, eto yun. Hindi lahat ng nilalang ay dapat katakutan. Minsan, sila pa yung magtuturo sa'yo kung paano magmahal ng totoo sa mundong puno ng kasinungalingan. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga storya ko. Have a nice day. Hanggang sa muli.